Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong code, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Oktubre 5 hanggang 7, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Umpisa natin ang update. Itong latest GovSat, simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Meron po tayong namuong tropical cyclone o bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Napakalayo po sa Pilipinas at ito pong bagyong ito ay naging tropical storm. Binigyan po ito ng international name as Chanhom. At ito inaasahan kikilos napakabagal pa northeng kanluran sa general direction po ng karagatan sa katimugan bahagi po ng Japan. So nakita po natin safe po tayo ang Pilipinas, okay? Wala po tayong dapat ikabahala dahil wala po itong threat sa ating bansa at baka hindi rin ito papasok ng PAR. Pag pumasok ng PAR, bibigyan po ito ng local name as Nika. Samantala, meron tayong monsoon trough. Ito po yung mga area na may mga thunderstorms. Nag-connect po sa isang mahinang panibagong LPA sa may kanluran bahagi po ng Pilipinas, sa may West Philippine Sea. Ito po si LPA 91W. At ang persentahe po ito na maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras ay napakababa, less than 35%. So baka hindi po ito maging bagyo, pero babantayin po natin itong LPA na ito. Ito po ang dahilan, together itong monsoon trough at bagyong si Chanhom upang ibayo konti ang habagat dito sa may Kalayaan Island Group ng Spratlys, Palawan, Sulu Archipelago at kanluran bahagi at katimukan bahagi po ng Mindanao. So may mga mahangin na panahon po dyan, may mga pabugso-bugsong ulan, na may mga thunderstorms. So yan po ang dahilan kung bakit meron pa kinahabagat, although patapos na po ito. Samantala, sa taas naman po ng trough ay yung hangin mula sa hilagang silangan. Ito naman po ang early signs na mag-start na po ang amihan. Magbibigay po ito ng mahangin na panahon dito sa may Batanes, Babuing Cubab Island, sa Calayan Island, kasama rin po, at sa extreme northern parts of Luzon, lalo na ang Ilocos Norte, at bahagi po ng northern Cagayan. So may mga cloudy skies with some thunderstorms ang inaasahan po dito sa may area po ng affected, sa area po kung saan nag-iiral po ang hangin mula sa hilagang silangan o northeasterly southwest wind flow. Pwede natin sabihin na ito na po ang mga first sign na malapit na po ang panahon ng amihan. Samantala, sa labas ng ating bansa, gaya na sinabi ko, si Chanhom, may hangin na po siyang 65 kph ng tropical storm at kumikilos napakabagal, hilagang kanluran sa bilis na 3 hanggang 4 km bawat oras. Dito naman po sa may south of Guam, meron po tayong shallow LPA. Hindi naman po ito maglalakas at matutunaw lamang po ito sa sunod na mga araw. So far, yan po ang ating latest sa ating panahon. So wala naman po tayong i-worry. Okay? So pasalamat tayo na hindi tayo binibisita ng mga bagyo na yun. Hindi tulad ng US. Medyo nasa 27 na ang tropical cyclone. Nangyayari po yan dahil po pupunta tayo sa panahon ng La Nina. Actually, nag-start na po ang La Nina. So, we expect above average rainfall sa mga susunod na buwan dito po sa ating bansa. Mag-pray tayo na wala mga bagyo na posibleng magdaan po sa ating kapuluan. Samantala, ito po yung ating fast animation. So, kitang-kita po natin dito ang pag-develop po ni Chanhom sa labas ng PAR habang ito ay quasi-stationary. At ito po yung epekto ng habagat sa may Palawan, Sulu Archipelago, Katimugan at kanluran bahagi po ng Mindanao. Samantala po ang monsoon trough naman po dito sa may bahagi po ng Southern at Central Luzon, Bicol Region, ibang portions po ng Mimaropa at Kabisayaan. Samantala dito po sa may taas, yung hangin mula sa hilagang silangan o northeasterly southwest wind flow. At ito naman po yung Asian tracks. Lahat po ito ito po yung mga tracks ng iba't ibang Asian agencies na nagmo-monitor po sa bagyong si Chanhom. At lahat po sila nag-agree na ito po ay hindi magla-landfall at dadaan lang po sa may katimugan bahagi po ng Japan, sa may karagatan po. At within 48 hours, posibleng pumasok, pero medyo mababa ang chances po na yun dahil po sa latest forecast run. So, posibleng hindi po siya mapasok ng PAR, pero pag pumasok, bibigyan po ito ng local name as Nika.
Dito naman po yung various computer models na medyo malaki ang disparity or uncertainty kung saan sila daan. But base sa mga computer models, safe po ang ating bansang Pilipinas. Okay, ito na po yung zoom in southern animation. So kitang-kita po natin mga localized thunderstorms lalo po sa may Mindanao, Kabisayaan at katimuang bahagi po ng Luzon, kasama po Metro Manila, Bicol. So yan po yung mga isolated thunderstorms. Ito naman po yung ating 2-day rain at wind forecast mula sa windy.com. Ito po yung ECMWF model. So bukas ng alas 2, may mga inaasahan pong mga kalat-kalat na mga pag-ulan, paggulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa may area po ng Albay, Western Negros, dito rin po sa Mindanao. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, October 7, ganoon din po, same weather situation sa malaking bahagi po ng ating bansa, yung mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Okay, so yan po. Diyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ng araw na ito ng Lunes hanggang Miyerkules, October 5 hanggang 7. At babalik ulit tayo si Miyerkules upang ibigay sa inyo yung pinakalatest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayo lahat. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood niyo sa aking weather channel.